Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 22, 2026, Saturday. Na-develop na bilang isang panibagong bagyo ang low pressure sa silangang bahagi ng bansa. Kasabay naman ito ang patuloy na paglakas ni Bagyong Saudel na isa na ngayong ganap na typhoon. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa northern at central Luzon. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas nakatuon ang pag-ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar na direktang nasasapol ng hanging timog kanluran mula sa karagatan habang umiiral ang habagat. May mga bahagi ng bansa na makakaranas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorm na maaaring maging moderate to at times heavy, lalo na kapag may aktibong monsoon cloud band na dumaan. Sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, may dalawang tropical cyclone na binabantayan sa labas ng PAR sa silangang Pacific. Ang una ay si Typhoon Saudel na mas lumakas na ngayon at nasa layong 2,710 kilometers east of northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 160 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa sa ngayon, pero dahil isa na itong malakas na bagyo, mahalagang bantayan ang magiging track at impluwensya nito sa habagat sa mga susunod na araw. Ang ikalawang tropical cyclone sa labas ng PAR ay isang tropical depression na nasa layong 1,195 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang bagong bagyo na nabuo sa may timog silangan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ngayon ay dalawang sistema ang sabay na binabantayan sa silangang Pacific. Si dating bagyong Neneng naman na ngayon ay low pressure area na ay inaasahang kikilos pahilaga at palayo sa bansa. Kahit palayo na ito, may impluensya pa rin ito sa daloy ng habagat habang nasa posisyon pa itong nakakaapekto sa pattern ng hangin sa paligid ng Luzon. Habang lumalayo ang isang sistema, maaaring pansamantalang humina ang hatak sa southwest monsoon pero hindi ibig sabihin nito ay mawawala agad ang ulan. Sa ganitong panahon, ang habagat ay maaaring humina sa ilang bahagi pero muli ring lalakas kapag may panibagong sistema na lumapit o pumasok sa may sensitibong bahagi ng rehiyon. Sa ngayon, ang pinakanakatutok sa weather forecast ay ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas madalas na magiging maulap ang kalangitan at may mga pag-ulang darating at lilipas sa loob ng araw. Hindi man tuloy-tuloy sa lahat ng oras, maaari itong maging moderate to at times heavy, lalo na kapag may thunderstorm o mas aktibong monsoon band na tumama sa lugar. Sa Ilocos Region, ang ulan mula sa habagat ay maaaring pumasok mula sa kanlurang baybayin at magdala ng pabago-bagong kondisyon. May mga oras na makulimlim lamang, pero kapag lumakas ang moisture mula sa dagat, maaaring magkaroon ng mas matinding buhos. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, ang mga lugar na malapit sa baybayin, ilog at paanan ng kabundukan ang mas sensitibo kapag nagpapatuloy ang ulan. Kapag ang tubig ay bumaba mula sa upland areas, maaaring magkaroon ng biglaang pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog. Sa Cordillera Administrative Region, mas mataas ang landslide concern sa bulubunduking terrain. Ang scattered rains and thunderstorm ay maaaring magmukhang karaniwan sa simula. Pero kapag naging moderate to heavy ang buhos sa matataas na lugar, mabilis na tumataas ang banta sa pagguho ng lupa. Sa mga mountain road, slope area at komunidad na nasa paanan ng bundok, mahalagang bantayan ang paulit-ulit na pag-ulan kahit hindi umulan ng sobrang lakas sa kapatagan, maaaring mas mabigat ang buhos sa elevated areas dahil napapalakas ang ulan kapag tumama ang moisture sa kabundukan. Sa Batanes at Cagayan, ang maulap na panahon at scattered rains ay maaaring maranasan habang patuloy ang southwest monsoon at habang may sistema sa paligid ng hilagang bahagi ng bansa. Sa Batanes, mas madaling magbago ang kondisyon ng panahon kapag may bagyo sa malayong silangan o hilagang bahagi ng rehiyon. Maaaring magkaroon ng makapal na ulap pag ulang biglang lumalakas at mas ramdam na hangin sa ilang bahagi. Sa Cagayan, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan at ilog, posibleng magkaroon ng localized flooding o landslide kung magiging malakas ang thunderstorm. Sa Zambales at Bataan, mas direktang ramdam
ang habagat dahil ang mga probinsyang ito ay nakaharap sa West Philippine Sea. Kapag ang hanging timog kanluran ay may dalang makapal na moisture at tumama sa kabundukan ng Western Luzon, maaaring mas lumakas ang ulan sa ilang bahagi. Ang tubig mula sa matataas na lugar ay mabilis na bumababa patungo sa mga bayan, kalsada, sapa, ilog at baybayin. Sa ganitong sitwasyon, posible ang flash floods sa mababang komunidad at landslide sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Para sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Dahil pa rin sa southwest monsoon, mas pulo-pulo ang pag-ulan dito kumpara sa mga lugar na mas direktang tinatamaan ng habagat, pero hindi ibig sabihin na ligtas sa malakas na buhos. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng flash floods o landslides sa mismong lugar na tatamaan, lalo na kung ang ulan ay bumuhos ng malakas sa loob ng maikling panahon. Sa Metro Manila, maaaring maging pabago-bago ang kondisyon sa buong araw, may mga oras na bahagyang maaliwalas o makulimlim lamang, pero maaari ring biglang dumilim ang kalangitan kapag may thunderstorm na mabuo. Kung ang malakas na ulan ay tumama sa mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at lugar na mabagal ang drainage, mabilis natataas ang tubig. Kahit isolated ang rain showers o thunderstorm, ang epekto nito ay maaaring malaki sa isang partikular na lungsod o distrito kung tatagal ang buhos. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maaari ring magkaroon ng isolated rain showers o thunderstorm. Hindi man kasing lawak ng ulan sa mga lugar na direktang apektado ng habagat, posible pa rin ang biglaang lakas ng buhos sa ilang bahagi. Sa mga lugar na malapit sa kabundukan, sapa at ilog, dapat bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig kapag may malakas na thunderstorm. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, bukod sa Tarlac at Pampanga na mas tutok sa scattered rains, maaaring magkaroon ng localized rainfall episode na biglang magpapabaha sa ilang lugar. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, hindi ang habagat ang pangunahing dahilan ng malawakang ulan, pero ang init, moisture at unstable na atmosfera ay maaaring magbuo ng thunderstorm sa hapon o gabi. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari itong magdala ng malakas na buhos, pagkulog, pagkidlat at pabugsong hangin. Sa mabababang lugar at sa mga bahaging may matarik na dalisdis, posible pa rin ang flash floods at landslide. Dumako naman tayo ngayon sa wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ito ang pinaka mapanganib na bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang western seaboards, maaaring maging maalog ang dagat, lalo na kung may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Ang 3.4 meters na taas ng alon ay sapat para maging mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag sabay ang moderate to strong winds at ang pagdaan ng makapal na ulap sa ibabaw ng dagat, maaaring mas lalong tumaas ang alon at lumakas ang bugso sa maikling panahon. Sa mga coastal communities, maaaring mas ramdam ang maalinsangan at basang hangin, maulap na kalangitan at biglang buhos ng ulan. Kapag may malakas na pag-ulan sa kabundukan at may maalong dagat sa baybayin, mas nagiging sensitibo ang mga lugar na malapit sa ilog at estero dahil maaaring bumagal ang paglabas ng tubig. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya ang aktual na kondisyon ng ulap, hangin at dagat ay mahalaga pa ring bantayan, lalo na sa mga oras na biglang dumidilim ang kalangitan. Ang habagat ay hindi lamang ulan sa lupa, ito rin ang nagpapalakas ng hangin at nagpapataas ng alon sa mga baybaying nakaharap sa kanluran. Kapag may bagyo sa malayo na humihila sa monsoon flow, nagiging mas malawak ang moisture at mas maalog ang dagat. Kaya habang may mga tropical cyclone sa paligid ng bansa, lalo na sa silangan at kanluran ng PAR, maaaring magpatuloy ang hindi pantay-pantay pero pabalik-balik na pag-ulan sa northern at central Luzon. Ang epekto nito ay mas ramdam sa mga lugar na kabundukan, ilog, mababang kalsada at coastal areas. Sa latest
tropical cyclone outlook, mas malinaw ngayon na may dalawang bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Silangang Pacific. Isa na rito si Typhoon Saudel na mas lumakas na ngayon at may maximum sustained winds na 130 kilometers per hour at gustines hanggang 160 kilometers per hour. Ang lakas na ito ay nagpapakita na organisado na ang sistema at may kakayahan itong higit pang makaapekto sa daloy ng hangin sa rehiyon. Sa kasalukuyan, malayo pa ito pero ang galaw nitong northwestward ang dahilan kung bakit patuloy itong mahalagang bantayan. Ang bagong bagyo o tropical depression sa silangan ng northeastern Mindanao ay inaasahang mahihila ng mas malakas na sistemang si Typhoon Saudel. Habang si Saudel ay kumikilos pahilagang kanluran, maaaring maapektuhan ito ang galaw ng mas mahina at mas mababang sistema sa timog silangan ng PAR. Sa mga susunod na araw, ang ganitong interaksyon ng dalawang sistema ay maaaring magbago sa direksyon, bilis at posibleng lakas ng bawat isa. Kaya't bagamat may inaasahang pattern, marami pa ring maaaring magbago habang lumalapit sila sa mas sensitibong bahagi ng Western Pacific. Si Saudel ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at sa kasalukuyang track ay nakikitang tutumbukin nito ang Taiwan. Ang kaibahan ng galaw nito sa ibang bagyo ay maaari itong kumilos ng bahagyang mas patimog o mas lumapit sa hilagang bahagi ng bansa habang patuloy na kumikilos pakanluran. Kapag ganito ang naging track, mas malaki ang posibilidad na lalo nitong palakasin ang umiiral na southwest monsoon. Kapag mas malapit ang bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon, mas malakas ang hatak nito sa hanging timog kanluran na pumapasok sa bansa. Sa bagong datos, hindi nakikitang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Saudel sa kasalukuyang track. Pero dahil malayo pa ang bagyo, marami pang maaaring magbago sa kilos, bilis, lakas at eksaktong direksyon nito. Habang nasa open ocean pa ang isang malakas na bagyo, maaaring magbago ang galaw nito depende sa steering winds at sa interaksyon nito sa ibang weather system. Kaya ang mahalaga ngayon ay hindi lamang kung saan eksaktong tatama ang sentro, kundi kung paano nito palalakasin ang habagat at kung gaano kalawak ang magiging epekto ng ulan sa Luzon at Western Visayas. Ang low pressure area na dating si Bagyong Neneng ay inaasahan kikilos pahilaga at palayo na sa bansa pero may natitirang impluwensya pa rin ito sa daloy ng habagat. Habang palayo ito, maaaring pansamantalang humina ang southwest monsoon sa ilang bahagi. Gayunman dahil may paparating na lumalakas na Typhoon Saudel sa silangan, posibleng muling lumakas ang habagat sa mga susunod na araw. Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga sandaling magiging mas maaliwalas ang panahon, hindi pa dapat ituring na tapos na ang habagat rains sa northern at central Luzon. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical cyclone sa panahon ng habagat. Hindi kailangan tumama mismo ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas para makaranas tayo ng malakas na ulan. Kapag ang bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan, ilaga o kanluran ng bansa, hinihila nito ang hanging timog kanluran. Ang hanging iyon ang nagdadala ng makapal na moisture mula sa dagat papasok sa Luzon at Western Visayas. Kaya may mga pagkakataon na wala namang landfall sa Pilipinas pero ang epekto ng ulan ay malawak at seryoso dahil pinalakas ng bagyo ang habagat. Kung pagbubuuin ang lagay ng panahon, ang southwest monsoon ang pangunahing nakakaapekto sa northern at central Luzon. May dalawang tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangang Pacific. Si Typhoon Saudel na nasa 2,710 kilometers east of northern Luzon, may sustained winds na 130 kilometers per hour, gustiness na 160 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa 25 kilometers per hour na bilis. At isang tropical depression na nasa 1,195 kilometers east of northeastern Mindanao. In short, ang pangunahing binabantayan ngayon ay ang habagat rain sa northern at central Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga kung saan posible ang moderate to at times heavy rains. Sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon, may isolated rain showers o thunderstorm na maaari ring maging malakas kapag severe ang thunderstorm. Sa dagat, moderate to rough ang coastal waters sa northern at western section ng Luzon, habang si Typhoon Saudel sa malayong silangan ay inaasahang papasok sa PAR sa mga susunod na araw at posibleng muling magpalakas sa southwest monsoon habang kumikilos pahilagang kanluran patungo sa direksyon ng Taiwan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update tungkol sa mga bagyo. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.